Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na eh. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. Ayan, tigi 1,000 naman kayo. Wala naman ako sinabi nun. Brother Danny. Totoo po yun. Wala. At saka yung pinakikita nilang video, that is not meant for broadcast. Yan ay General Assembly, kaya nga tayo nag-General Assembly, to inform members of the need of the construction, need of the coordinating of the convention center. Yung video na, ninakaw lang nila yan sa anong kanilang tik-tik dito, inutusan nilang magnakaw sa atin. Totoo po. Actually, hindi pang broadcast yan. It is not for the general public. Kasi yan, internal matters ng kapatiran yan, Brother Danny. General Assembly yan. Kaya makikita mo dyan kung anong klaseng budhi meron yung mga tao na yan. Ngayon, yung sinasabi mo na paano umpisahan natin to, Brother Danny? Yun naman po kanilang, nasagot na po kasi natin ng maraming pagkakataon siguro at wala nang maniniwala naman taong matino na talagang yung ibig nilang i-picture sa tao ay talagang ganun kayo. Wala akong maniniwala nun eh. Pero kumustahin naman natin yung kanila naman po kayang pinipilit na dalahin nila yung atensyon ng tao ay dun sa atin na wala naman silang makikitang anomalya, tingnan naman natin yung kanilang bakuran kaya. Dito po kasi lumilitaw sa kanilang mga binasa natin kanina ni Brother Josel, sandamukan pala itong uri ng koleksyon ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa dokumentong hawak-hawak din natin at gayon din naman ang reputasyon ng mga ministro na ito, hindi din naman pala po bibirong kalokohan ng pinagagagawa ng mga binanggit nitong kanilang mismong puno. Sangkot ito sa katakot-takot ng mga anomalya may kinalaman sa pera. Siguro po, Brother Eli, sa tulong din itong mga dokumentong itong galing din sa kanila, maiparating natin sa ating mga kababayan ang tunay na score ng kung sino nga ba talaga ang kinauukulan ng salitang ikinakapit nila sa inyo na mga mahahayap at masasagwa. Pero kung kinauukulan lang naman ng pag-uukulan nito, kapatid na Josel, siguro makarampatan lang naman talaga. Oo, kapatid na Danny. Alam mo, napaka nung ipinupukol nila kay Brother Eli na paratang, sasabihin, dayok-dok si Brother Eli. Never naman nanghingi si Brother Eli na para sa kanya sa totoo lang Yung kanilang ipinalalabas na yan, para sa convention center yon. At kung ang lahat ng, halimbawa may proyektong ganyan, may inire-raise na funds para doon sa proyekto na yon, kunyari convention center, maaring sa iba'y kapilya o kung ano man ang tawag nila, sa Saksi ni Jehovah ay maaring Kingdom Hall ang tawag nila dyan, sila may mga itinatayong kapilya. Sila ba pagka meron silang hinihingin tulong para sa kanilang kapilya, ang ibig ba sabihin nun, dayok na sila sa pera? Yun ang dapat na logic kaagad doon dahil yun ang kanilang gustong rombuhin na paratang kay Brother Eli. Correct. Sa kanila, kapatid na Danny, meron tayong may papatunay. Ang dami nilang ang dami nilang kapilya na ipinanghihingi nila at sa kanilang pagpapatayo, pinepresyohan nila na ewan ko lang kung ito'y kasi ako kung tingnan ko parang masyado naman yata ang laki ng presyo nito kumpara doon sa kagaya lamang po nito mga kababayan, Brother Eli, meron po tayong hawak na dokumento. Ibigay ni Ray Ismael? Opo. Anong nakalagay dyan? Nakalagay po dito hindi maliit na halaga ang katatakip sa pangangailangan ngayon ng Iglesia ukol sa paglilingkod. At pinag-uusapan po dito yung mga kapilya, sabi nila, bakit napakalaking halaga ang kinakailangan sa pagtatayo ng mga bahay-sambahan, gusali ng opisina, ng Iglesia at mga bahay pastoral? Number 1, malaki ang halaga ng mga materyales ngayon. Number 2, malaki ang halaga ng ibinabayad sa mga manggagawa. Totoo kaya yun. Sabi ni Brad Marcos, yung mga bataris lang yan, Brad Danny. Ikatlo, ang halaga sa kabuuan ng kapilya, opisina at bahay pastoral. Number 1, 100 seating capacity, 1,300,000 humigit kumulang. 300 seating capacity, 4 million humigit kumulang. 500 seating capacity, 6 million humigit kumulang.
700 seating capacity, 8 million humigit kumulang. 1,000 seating capacity, 10 million humigit kumulang. Ba, pagka pala sa standard nila natin kukunin, Brother Josel, Oho. yung 50,000 ditong seating capacity nitong ating convention center, lalabas pala kung 50,000, that will be, huwag mo alisin sa screen. Kinukwenta ko, alisin mo eh. 1,000 seating capacity sa kanila, 10 million. No? Opo. Sa makapid, yung 10,000 na seating capacity, 100 million. Ganun po yun. Eh, yung 50,000 seating capacity, 500 million. Yun po Brother yun. Josel. Oho. Eh, ako, hinihingi ko lang 20 million eh. Sino kaya ang dayok-dok niyan? Ayan. Obvious po, Brother Eli, kung sino naman. At napakalaki naman ang difference. Ano? At bukod pa po dyan, ito pong presyo nila na ito, way back 1989. Oh, eh ako, nung nangihingi ako, 90s na yun eh, Brother Joseph. Oo. 1997 yun, ano? Late 90s na yan. Oo, mas mahal. Ay, asimiento nung mga 1980s eh, 20 pesos lang yata eh. Eh, nitong mga 1990s, 100 piso na isang sako ng simiento eh, Brother Joseph. Oo. Yan. Eh ngayon, sa sistema nila dyan, gagaya rin ng naibulgar na ni Ray Ismael at saka nitong si Brad Marcos, ni Brad Romy nung siya nabubuhay pa. Pinepresyo po nila yung mga kapilya na ganyan at yan ay hinuhulugan ng mga miyembro, Brad Danny. Wala namang katigil-tigil na hulog. Hindi naman nila iniuulat kung magkano na nalilikom ng mga kapatid nila ron sa lokal na yon para mabayaran ang kabuuan ng sinasabi nilang presyo ng kanilang kapilya. Correct. At baka naman ma-challenge si Kapol, mag-ulat ka naman on the air, gaya ng ginagawa ni Brother Eli, nag-uulat kami. At napansin ko din, kapatid na Josel, yung binibigyan ng malisyosong obserbasyon ng grupo na ito ng mga ministro daw, ay meron din naman pala silang kutehong ipinakikita eh. Oh. Meron silang figure na ipinakikita. Ngayon, kung ako naman na kaya, halimbawa ang magkonklusyon, na yung sinasabi niyong 100 na tao lang ang capacity na makauupo, eh bakit naman 1 milyon naman ang iyong sinisingil? May kuteho kayo, 1.3 yan eh. Kung di ako nagkakamali. At huwag mong kakalimutan, 1989 yung presyo na yan. Oo nga. Oh, kaya paano ngayon yan? Sasabihin mo, masama yung ginagawa naming pagkukuteho doon sa hinihingin tulong ni Brother Eli Soriano. Eh, ikaw pala, mismo ang kabuuan ng kutehong ibinibigay mo, wala namang share o participation man lang yung mga ministro. Mga tao ang nilalaharan nyo yan eh. O, sige, maglitaw kayo. Nang kagaya ng ginagawa ni Brother Eli na pinasimula ng inyong grupo, sanay ng ministro o sino man, pati ng puno ninyo halimbawa, at hiningan nyo lang ng kapupunan ang miyembro nyo. Meron ba nun kayo maililitaw? O sa kabuuan ng pagpapagawa ng inyong kapilya, ay mismong binabalikat ito solamente ng miyembro. Ng miyembro. At mahigit na yung naibayad nila, Brad Danny, naihulog nila, hindi man nila naiulat yan eh. Yan ang linawin nyo, walang check. Maaari sabihin nga mahigit dahil wala namang ulat ko. Mga kapatid, ang pumasok kay ganon, ang nagastos ganon. Eh sa kanila raw, sinasabi lang yung nagastos Brother Marcos, ano? Hindi sinasabi yung tapos na kayo, ganon. Wala na kayong huhulugan. Oh, ganun pala ron, wala palang ulat ng nagastos na pumasok. Yung nagastos, inuulat. Opo. Yan. Ayan. Kaya sa isang lokal nila, Brad Danny, hindi nawawala yung handugan na yun para sa kapilya. Para sa kapilya. Bukod dyan, doon sa regular na abuloy ng Huwebes at Linggo. At Santa Cena. At Santa Cena. Taon. Opo. Iba yan. Kasi yan ay abuloy yan para sa kapilya. Iba pa rin yata yung lagak dyan eh. Oo. Paano ngayon? Kaya po, ipinakikita lang natin yung para kasi sa pamamagitan ng ganitong pantay na paglalahad ng katotohanan, nakikita natin kung sinong nagsasabi ng totoo at sinong may katuwiran. Di ba, kapatid na Josel? Hindi na pwedeng sasanggan na lang kami ng sasanggat, magpapaliwanag na lang kami ng kasi ganito, ang aming hinihingi tulong lang, hindi naman ninyo, huwag nyo namang asahan na nalalagi ng ganon. Kung kayo'y mayroong lakas ng loob na tumuligsa sa aming ginagawa at mayroong malisyosong mga obserbasyon, wala kaming gagawing konklusyon. Sagutin nyo lang ano ang ibig sabihin ng